Hi everyone, it's me again, Daniel Uy, your marketing professional here at Toyota Cubao. So bibigyan ko kayo ng 5 dahilan kung bakit nare-reject ang inyong car loan kapag nag-apply kayo sa Toyota dealership. Number 1, low or unstable income. So dun muna tayo sa low income. Low income means kung halimbawa ang monthly amortization ng sasakyan mo is 20,000, tapos ang income mo lang per month is 40,000. Syempre may mga binabayaran pa tayong mga bills. Pagkain, pamasahe, bahay, water, or electricity. So, syempre, wala nang matitira sa'yo. Ano pang ibababayad mo sa sasakyan if in case na pagbibigyan ka nila ng car loan. Syempre, may mga tinatawag pa tayo ng mga emergency bills na kung saan unexpected, meron tayong babayarang medical bills and etc. So, yung isa naman is unstable income. For example, commission-based ka, tapos commission-based lang talaga yung pinagkakakitaan mo, syempre, uh, mahihirapan si bangko na pautangin ka kasi baka mamaya, next month, baka hindi mo kaya magbayad or maging consistent yun, syempre, mahihirapan si bangko niyan. Kaya, nade-decline ang isang applicant. Number 2, poor credit history or no credit history. Okay, dun muna tayo sa poor. Naku, hirap nito, no? For example, gusto mo nang mag-upgrade ng sasakyan from 2 wheels. And then, dun sa 2 wheels na binabayaran mo noon na nagbabayad ka pa, hindi rin consistent, nalilate. Tapos, minsan hindi nakakapagbayad. Then, the following month ka na nagbabayad, doble. So, nagiging record din po yan sa kanila. So, meron tayong tinatawag na Credit Management Association of the Philippines na kung saan yung mga bangko ay meron GC na kung saan ang system na makikita nila kung ito bang taong to is magandang magbayad. Okay? So, nade-decline po dahil dyan. Or sinasabi rin natin na no credit history. Ang tinitignan din kasi ng isang bangko para maaprubahan ka ng mas mabilis is meron ka ng credit history. For example, kahit yung motor, nakikita yan. Na kapag nakita nila na consistent ka nagbabayad ng on time, yan, plus points sa kanila yan. Samahan mo pa ng magagandang credibility yung application mo, like mataas sahod mo, maganda yung posisyon mo, and etc. Number 3, high debt to income ratio. So ano nga ba ibig sabihin yan? For example, meron ka ng existing car loan. Mga 3 years pa yung natitira. Tapos gusto pong mag-car loan ulit. Okay? Na kung saan yung car loan mo na yan, kahit maliit na sasakyan, for example, ganito, no? You have your Avanza na, tapos gusto mo magdagdag ng Wigo. Okay? Siyempre, ang computation din yan, na tinitignan din at kinukonsidera ng bangko is kung magkano yung monthly amortization. Like for example, 20,000 yung monthly ng Wigo. Kunyari lang kasi 3 years. Okay? Siyempre, bibilangin nila yung magiging gas consumption mo per month. Oh, di ba? Kinukumpit nila yan. So, nangyayari, kapag hindi siya nagmamatch, hindi siya nagiging balance sa requirements ni bank para maaprubahan ka, hindi ka maaprubahan. Dahil sumusobra na yung ratio natin sa car loan na ito. Kaya nade-decline din yung ating mga applicant. Number 4 natin is incomplete or inconsistent documentation. Okay? So, for example, nag-send ka ng mga ganitong requirements sa bangko o sa agent nyo, na sinend naman ng agent nyo sa bangko, yung mga COE nyo, yung mga ITR, syempre, minamatch nila yan. Baka mamaya, may something, di ba? Iniiwasan natin yon. Hindi match yung ITR sa COE or Certificate of Employment is nare-red flag po yan. Meron ako naging kliyente niyan at in-email kami ng bangko na naka-red flag na yung pangalan ng kliyente kasi
yung dokumentong pinadala niya is hindi match. So, syempre, dapat ang dokumento na pinagmumulan niyan is dapat galing sa HR. So, pag hindi nag-match yan, kasi tinatawagan din ng bangko yung HR para mag-background checking. So, pag hindi nag-match, automatic na de-decline. Number 5, okay? Ito naman na yung last natin, no? Yung location of residency. Okay? So, marami na akong kliyente na pina-approve na na-declined sa bangko dahil sa lugar na kung saan sila nakatira. Yung mga high risk, like for example, no offense meant ha, yung mga squatters area na walang parking. Nako, nade-decline yan. Pero, ganito no, may babat in lang ako. Basta, meron kayong masasabi, ay doon kami magbabayad ng parking, hindi po dito sa amin. Yun na-approvehan yun. Pero, syempre, magba-background check din sila doon kung talaga bang magbabayad kayo ng parking doon. So, maraming high risk area pa. Like for example, hindi ko naman po binibigyan ng masamang interpretation to, yung mga lugar sa mga Basilan, yung mga ganyan sa Mindanao, nade-decline po kasi nga baka mamaya magkaroon ng putukan, may mangyari sa sasakyan, wala nang mahahabol yung bangko sa kliyente. So, isa pa, yung mga bahaing lugar, nako, nade-decline din po yan. Pero wag kayong mag-alala, sa mga malabon na kliyente ko, may part naman talaga na mataas na chances na na-approvean doon kasi kahit papaano, medyo gumaganda na yung lugar natin. Taga Malabon kasi ako. So yan. So yan po yung 5 nating reasons bakit po tayo nade-decline sa bangko. Bye!